Magandang araw, mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So, for today's video mga ka-hybrid, at pag-uusapan po natin yung about sa yung mga nagtatanong po sa akin, mga ka-hybrid natin, mga ka-farmers. Po natin dyan na isa yung mga tinatanong nila palagi sa akin yung, Sir, bakit daw pwede po bang paghaluin yung fish amino acid sa bactericide, insecticide, fungicide? Yan po, mga chemical method na pwede pong na tinatanong nila na po pwede daw po bang ihalo yung tatlong chemical method na yun doon sa fish amino acid para po isang bagsakan na yung pag-spray po nila. So bago kong sagutin yan, ay ako po ay mangungumusta sa inyo mga kaibigan. So kumusta po yung naging pananim ating pagpupunla, at tapos po nitong bagyong si Pipito ay talagang sobrang lakas po ng bagyong dumating dito po sa South Luzon, North Luzon, na po sa talagang malaki yung nasakop nitong bagyong si Pipito. So kumusta po kayo diyan? Sana po ay wala pong masyadong naapektuhan nitong bagyong si Pipito. So dito po sa amin ay marami pong naapektuhan, gaya po yung pagpupunla nila ay ayun, na wash out, nalunod, hindi tumubo. So yun, gastos na naman. Another gastos na naman, araro. So yun, doon pa lang nalugi na naman po yung ating mga ka-farmers natin. So ayan, so mag-iingat po tayo, at sana kung halimbawa yung iba DA galing sa DA, so malaking menos po yun. So pero sayang pa din yung mga ka-hybrid. So ayan po, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. So ayan po, dako na tayo dun sa ating topic ngayon about sa paghahalo ng chemical method sa fish amino acid. Ayan po. So unahan ko na kayo mga ka-hybrid para po sa baguhan at sa mga matagal na po nating mga ka-farmers na ginagawa po nila. So para sa amin, matagal na rin kami nagsasaka, ay hindi po kami nagmi-mix na kung ano-ano ng katulad po sa mga foliar. Katulad ng 3G's foliar na ginamit namin, Crop Giant, ano pa ba, yung Amo Plant Growth Enhancer, at lalo na po itong fish amino acid. Yan po mga ka-hybrid ay hindi po namin pinagmimix yan. So lalo na po yung Amo Plant Growth Enhancer. Single application lang po ang Amo Plant Growth Enhancer. So ang 3G's foliar, hindi rin po namin pinagmimix na kung ano ng mga chemical method. So isa sa mga technique, diskarte namin yan, kahit matrabaho siya, yung pag-i-spray, imbis na isang sprayhan na lang yung pagdating doon sa isang area mo, yung sa isang hektarya, mapapadalawa, tatlo ng trabaho. So ganun po yung aming estilo. So hindi kami nag-mimix katulad na lang itong fish amino acid. So gusto namin puro, kunyari single application lang ng Crop Giant, single application ng 3G's, ano pang mga foliar na gagamitin ninyo. Yung sa amin, lalo na po itong fish amino acid. So single application lamang po kami, one at the time. Kahit matrabaho po yan, ginagawa po namin ng tama po, at maganda po ang naging resulta, yung feedback para po doon sa resulta at development pagka po kayo po ay nag-spray ng one single application lamang po sa inyong palay mga ka-hybrid. So ang tendency kasi pag halimbawa nagmi-mix kayo ng mga chemical method, kasi nai-stress din po ang ating palay. Dahilan para po hindi ma-reach ng palay yung mismong butil. Halimbawa, ang characteristic ng isang puno, halimbawa SL variety, Longping variety, halimbawa ang butil niya is maabot po ng 400, 500 to 600. Yan po mga ka-hybrid. Pero pag lumabas na po yon, yung uhay niya ay nagiging 300 na lang po.
250 to 300 na lang. So, hindi po niya nare-reach mismo yung mismong kapal, yung dami ng butil doon po sa kanyang doon sa lupa na kanyang tinutubuan mga kaibrid. Dahil nga ay marami na pong tayong ini-spray na mga chemical na matatapang, lalo po may mga copper base. Yan po, ayaw na ayaw po ng palay yan. Masisira po ang paglago ng butil po mga kaibrid. So yun lang po, isa sa mga naobserba namin na kasi nag-test po kami about yan, mixing ng chemical method about dun sa single application ng mga foliar or yung chemical method na in-spray ng mga bactericide, fungicide at insecticide. So yan, napansin namin hindi po maganda yung tubo although maganda yung tubo ng uhay, pero bilangin mo yung butil, hindi po maganda. So kukunti lamang po yung mismong characteristic ng isang uhay talagang hindi maganda dun sa pag-i-spray po ng mga minimix natin na chemical method. So, based on the single application po mga kaibrid. So, yun po isa sa mga diskarte namin kung bakit po nare-reach namin yung 200 above o hindi na po bumababa sa 150. So, katulad lamang po dun sa C18, in-applyan po namin ng fish amino acid ay hindi namin hinaluan. Single application lamang po yon. So, naka 160 pa po doon. So, tingnan mo, parang hybrid result na rin po yung naging naani namin doon. So, yung nakaraang namin, hindi namin nagamitan ng yung katulad sa Lab 77 at doon sa Bigante, gumamit po kami ng 3Gs dyan, pero single application lamang po. Pero naka 200 pa po kami doon. So, isa sa mga diskarte po yon. So, marami po nagsasabi na maganda rin yung epekto. Pero hindi nila alam, mga kaibrid, yung karakteristik ng isang puno. Nai-stress din po yan pag halimbawa marami na po tayong ini-spray na chemical method. Ay mga chemical na ini-spray natin. Sa mga maling pamamaraan po yun para sa amin. So, sa amin, single application, di bali ng matrabaho, basta yung pag-aalaga, yung management para po dun sa inyong palay ay maganda po mga kaibrid. Yung timing, yun po yung isa sa mga kulang sa ating mga ka-farmers, mga kaibrid natin. Yung timing, yung tamang pagmamanage, yung pag-i-spray ng chemical method. Basta pag sinabi nila, pwede yan. Pwede mong paghaluin, wala namang magiging resulta. Pero ang hindi nila alam, yung hindi nila pag-aaralan yung mismong uhay. Yung hindi nila kasi nabibilang yung uhay Halimbawa, 300. Pero meron pa palang ibubunga na umabot pa ng 400 to 500. So yun po mga ka-hybrid sa hindi pa alam na ating mga ka-farmers. So marami po kaming kinakandak na seminars about po dyan. So nagse-seminar po kami kung bakit ganun na lang po yung nagiging ani na ating mga ka-farmers. So hindi po umabot ng 200. So yun na po, mai-share ko po sa inyo sa ating mga ka-farmers. Sana po nabigyan ko po ng kasagutan sa mga tanong po na mga dapat po bang i-mix yung mga ganong chemical method sa fish amino acid at lalo po sa iba pong klase ng foliar po. So wag pong yung ipag-mix lahat yon. So kung kaya nyong single application, gawin nyo po mga ka-hybrid para po sa ikaganda ng inyong mga palay mga ka-hybrid. Lalo po sa mga hybrid rice na ating tinatanim. So yun na po mga ka-hybrid at maraming pong salamat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget hit the notification bell and share na rin po mga ka-hybrid sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid. So ingat po at God bless.